At dun po sa mga walang suot na face shield, pakisuot daw po. Salamat po. Tatayo po ang lahat.
po natin ang pambungad na awit. Sana ang awit-awit, sana ni David. Sa ngalan ng Diyos na salangit, pagpapalat at tubos sa amin. Magdala ng mga malaspas, salubungin siya ng may dala. Hosana, umalulubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana, aming awit, sana ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa atin. Kabanata ng Jerusalem, magsiyang nalawitan. Hosana, umalulubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit, sana ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa atin. Mga anghel sa langit, nagpupuring walang hangin. Dito sa daigdig kami naglani sa kanilang pagawin. Hosana ang aming awit, sana ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may dala. Hosana, umalulubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit, sana ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon,
Bakit ninyo kinakalag iyan? Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at inayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan niya'y sumisigaw ng Osana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinasisimulan natin ang tinatawag na Semana Santa o Banal na Sanlinggo o mga araw na banal. Madalas nating naririnig yung mga salitang santo-santo sapagkat karugtong ng mga araw ng linggong ito ay ang katagang santo. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Kaya't napakagandang gamitin natin ang pagkakataong ito na muli ay balikan ng nakaraan upang makita natin ano bang hinahangad ng ating Diyos sa kasalukuyan at saan tayo inaakay para sa kinabukasan. Sa lahat ng mga may tangang palaspas, itaas po ninyo ito at ngayon aking babasbasan bilang pakikiisa sa sa paggunita ng matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem at pakikiisa sa buong bayan ng Diyos sa paggunita sa mga mahal na araw. Hosana,
kayo nakikiisa sa matagumpay na pagpasok, iwagay-wa yung mga palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming maging biiba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang mga ulirang pagkamatiisin, at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang naningning, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang makapangyarihang Diyos ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik dito malikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanyang tugunan at tutugan po ng lahat. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Bawat taong makakita'y umiiling, palibang nanunukso ng lalain. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit di napansin. Kung siya'y mahal, ba't di siya intindihin? Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? May pangkat na kaway sa paligid ko, para bang mababangis na aso. Kamay ko't pa'y nasugat sa pako, nabibilang ng lahat pati aking buto. Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Dingit ko'y kanilang pinaghatian, saplit ko'y dinaman sa sapalaran. Panginoon, huwag akong iwang nag-isa. Lakas ko, ang pagtulong mo ay bilisan. Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Lahat ng ginawa mo ay ihahayag, sa walang natitipo'y pupurihin ka. Pupurihan ng Panginoon kayong lingkod, dakilain ka hanggang sa dulo ng mundo. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Bakit pinabayaan
gabayan mo ako. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkus sinubagya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at nabuhay sa isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin sa hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang lahat niyang nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Kristo Jesus sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Tatayo ba? Maturing nehe Kristo Jesus noho naghain ng buhay sa krus kaya't di nakilanang Diyos at binigyan tampo pala isang sinukob ka yati nakilanang Diyos at binigyan gangalan tampo sala isang sinukob na Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan at mga eskriba at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na po ang nagsasabi, tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo.
Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at iniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Wika ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpupugay at bumabati sa kanya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluruhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nilang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon natupad ang masasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di niya mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo riyon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at tumuhan ng esbongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. Pagkatapos,
ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Bilang pagbibigay galang sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, tayo po ngayon ay luluhod. Tumayo po ang lahat. Biglang nagawak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad po ng nabanggit ko sa pasimula ng ating pagdiriwang, ibinibigay sa atin ang pagkakataon sa buong sanlinggong ito upang lingunin ang nakaraan, suriin ang mga pangyayari sa ating buhay at matalastas natin ang banal na kalooban ng Diyos. Madalas po ako'y nanunood nung RTIA, Rafi Tulfo in Action. At mayroong isang pagkakataon na napanood ko yung isang pangyayari sa bandang Bisaya yata yun. Mayroong isang mag-asawang matanda, isang lolo at isang lola, ang pinatay na walang awa. Hindi ng isang magnanakaw, hindi ng isang kapitbahay, hindi ng sinuman, kundi mismo nang itinuring nilang kanilang anak. Mayroon silang ampon. At sa kasawiang palad, ang ampong ito ay nagumon sa masamang bisyo. At alam naman natin, kapag nasa influensya ng droga ang isang tao, hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya yung pinakain nila sa mahabang panahon, yung inaruga bilang isang anak, yung pinasilong sa kanilang bububong, ang siyang naging dahilan ng kanilang malagim na kamatayan. Kung kayo po yung nakapanood nito, anong masasabi ninyo dun sa ampon? Mabuting ampon? Mabait na ampon? Tumatanaw ng utang na loob na ampon? Anong masasabi ninyo dun sa ampon? Asan si Raymond? Asan si Raymond? Anong masasabi ninyo dun sa ampon? Isang taong wala. Wala. Isang taong siguro po maganda umuwi na tayo. Kanina ko pa kayo napapansin eh. Umaawit ang koro, sinasariwa natin matagumpay na pagpasok na Jesus sa Jerusalem, kayo, wala lang.
Ni ayaw ninyong iwagaswas yung mga palaspas ninyo. Ngayon, tinatanong ko kayo, ayaw kayong kumibo. Nag-urungan na ba yung mga dila ninyo? Anong masasabi ninyo dun sa ampon? Matinong tao. Gusto kong marinig sa inyo. Gusto ko. Anong masasabi ninyo sa ampon? Ha? Ano? Alin? Ha? Walang utang na loob. Ano pa? Walang utang na loob. Yun lang. Walang utang na loob. Bakit? Bakit walang utang na loob? Alisin mo nga yung face mask mo muna. Oh, sige. Pinalaki siya ng mga umampun sa kanya. Tapos ganun pa ginawa niya sa bandang huli. Okay, very good. Ang tanong, kaya gusto kong marinig yung sasabihin ninyo. Ang tanong, hindi ba tayo yung mga walang utang na loob? Hindi ba tayo yun? Bakit? Inampun tayo ng Diyos eh. Sa binyag, tayong lahat ay kanyang inangking mga anak. Simula nang tayo isilang, wala nang ginawa ang Diyos kundi pagpalain tayo sa araw-araw ng ating buhay. Ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Bagamat, hindi sa pamamaraang gusto natin. Pero kung pagbabalikan natin ang nakaraan, katulad ng paanyaya ko kanina, makikita natin doon. May mga bagay tayong hiningi na hindi pinagkaloob, pero ito'y para sa ating kabutihan. At lahat ng bagay na kanyang ibinibigay sa atin ay para sa ating kaunlaran. Pero anong isinusukli natin sa Diyos? Ang ating katamaran, ang ating pagwawalang bahala, ang ating pagrereklamo, ang ating kawalang pasasalamat. Isipin ninyo, binigyan tayong lahat ng tinig, ng boses. Pero yung kaprasong pagkakataong gamitin natin para sa Kanya, tamad na tamad tayo. Ang boses na galing sa atin, sa Diyos, kaya ibalik natin sa Diyos. Pero hindi. Inaangkin natin at ipinagkakait natin, ipinagdadamot natin sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Hindi ba tayo ang walang utang na loob? Ang ating Panginoong Hesus nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Anong gagawin natin? Para naman maipakita natin na pinahahalagahan natin at tumatanaw tayo ng utang na loob sa kabutihang ito ng ating Panginoon. Darating ang Lunes Santo. Darating ang buong sanlinggo. Anong gagawin natin? Marami tayong gustong gawin pero hindi natin pwedeng gawin. Sa muling paghihigpit ng mga nakatataas sa atin may kapangyarihan, limitado. Hindi po ako alam kung ano ang naging pasya ng ating kura paroko sa mga darating na araw. Pero kung ano man yun, tiyak, limitado. Gawa ng lumulubhang kalagayan ng pandemya. Hindi ko po alam kung totoo, pero siguro totoo kasi balitang-balita na. Isa sa atin at kilala natin, yung anak ni Chamideng, kapatid ni Dr. Robert Marcelo, si June, ay namatay sa COVID. At nabasa ko din sa Facebook o sa Messenger
na yung kanyang yung kanyang anak na lalaki ay kasalukuyan ding nakikipaglaban sa kanyang buhay. So hindi katakataka na maghigpit. Yun yung binabalak natin exhibit, hindi natuloy dahil sa panahon. Pero sa kabila ng paghihigpit na ito, anong gagawin natin? Gagamitin ba natin yung paghihigpit na ito bilang excuse na wala tayong gawin? O baka naman may maganda tayong naiisip upang ipakita natin, ipahayag ang ating pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Hindi ko alam kung pwede tayo magpunta dito para mag-Via Crucis ngayong mga mahal na araw. Wala tayong prosesyon, maging ang motorcade ay hindi daw pwede. Anong gagawin natin? Hindi ko alam kung magtatanghal ng Santissimo Sacramento sa Huwebes Santo. Hindi ko alam kung magkakaroon ng paghuhugas ng mga paa bilang paggunita sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesus. Marami pong hindi tayo pwedeng gawin, pero hindi ito nangangahulugan na maging tuod tayo. Anong ibig sabihin? Natatayo na lamang tayo at hahalukip-kip at tatanaw sa paligid na walang ginagawa. Hindi. Marami tayong pwedeng gawin. Balikan natin yung pinagnilayan natin noong unang araw ng Kwaresma. Yung paglilimos, yung pagtulong sa nangangailangan. Walang pinipiling panahon. Pandemya man o hindi, ito'y dapat nating gawin. Upang maipakita natin na tinatalikuran natin ang ating sariling pangangailangan at inaharap natin ang masahol na kalagayan ng ating kapwa. Yung pananalangin, hindi namimili ng panahon. Maging sa inyong mga tahanan, pwede kayong manalangin. Kaya nga po ngayon natutuwa ako, wala mang mga pabasa sa mga kanto-kanto, pero ang mga pabasa ng pasyon ngayon sa mga bahay-bahay. Isang magandang gawain sapagkat naiipon ang mga pamilya at sama-samang nagninilay sa ginawang pagliligtas ng ating Diyos. Hindi naman kinakailangan marami tayong punto o tono na nalalaman para bumasa tayo ng pasyon. Meron akong alam na talagang literal binabasa lamang yung pasyon. Pero kung sa panahong ito at sa ibinibigay sa ating pagkakataon, ito lamang ang pwede natin gawin. Gawin natin. Basahin natin ang pasyon ng sama-sama. At pamilya magnilay kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So pagtulong, pagdamay sa kapwang nangangailangan, pananalangin, pagtitimpi sa sarili, pag-aayuno. Pandemya man o hindi, ang mga gawaing ito ay pwede nating gawin bilang pakikiisa. Pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin. Sa Biyernes Santo, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, mga araw ng posisyon, tradisyonal na mga araw ng posisyon dito sa ating bayan, inaanyayahan ko kayo, hindi maglalakad, sumakay kayo, magmotor kayo, mag-tricycle kayo, magkotse kayo, umikot kayo doon sa Teacher's Village. Yung pong aking mga karo, ilalabas ko. Bilang pagtulong sa mga taong alalahaning ang mga araw na ito'y banal. Upang sa pagkita, sa pagkatunghay ng mga tao sa mga karong ito, sa mga imaheng ito, sila'y mapaalalahanan ng kabutihan ng ating Diyos. At hindi po ako lang. Alam ko meron pang ibang mga magtatanghal, magdudungaw ng kanilang mga puon.
So hindi natin magawa ang bisita iglesia. Hindi tayo makapunta sa ibang mga lugar. Dito, sa poblasyon, dito, sa ating bayan. Yun ang ating dalawin. At bumuo tayo ng 7 lugar upang makapanalangin. Hindi ko po alam na kung itutuloy ni Doktora, ni Mama Nora, pero kausap ko ito at saka yung halik ni Judas idudungaw. Isa na yon. Yung sa akin, ikalawa yon. Yung kay Premium na Nazareno, ikatlo yon. Yung kay Jemsel, ika-4 yon. Yung kay Ate Babing Magno, ika-5. So makibalita na lang po kayo ng 2 pa para maustong 7 yung inyong dadalawin upang makapanalangin. Mayroon pa din tayong magagawa. Huwag tayong palumpo dahil sa pandemya. Ipakita natin higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa pandemyang ating nararanasan. Higit ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa mga kahirapang dulot ng pandemyang ito. Inuulit ko, huwag tayong palumpo. Huwag tayong palumpo sa panahon ng pandemya. Ipakita natin ang bunga ng pagmamahal, ang bunga ng pagmamalasakit, ang bunga ng pagliligtas ng ating Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Bilang pagbati sa ating Panginoong Hesus sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, ibigay natin ang ating matunog na palakpak sa ating Panginoon. Hosanna, Filio David. Tatayo po ang lahat. Niloob ng Diyos Amang maligtas ang lahat ng tao sa pamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama at sa bawat panalangin sama-sama nating sabihin, sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ulitin po nating lahat. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan si Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkuli ginawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagpapagulog ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tayo po sama-samang dumulog sa paanan ng ating mahal na inang si Maria, ang mapaginalang Birhen Divina Pastor at inang mapag-ampo ng mga Kristiyano. Taglay ang kahilingan na tayo kanyang samahan, lalong-lalo na sa panahon ito ng Santo-Santo, upang tunay nating mapagnilayan ang kabutihan ng ating Diyos. At tayo'y matutong kumilos ng nararapat at naaayon
sa mga biyayang kaloob niya sa atin. Sama-sama nating dasalin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Lumagunawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aking pag-ibig saan man malaan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Ilipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Kaya'y lumikaya sa pagkakaisa sa ating nakapangong sa dakilang pag-ibig saan man malaan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Kapatid at kapwa, dakilang pag-ibig saan man malaan, Diyos ay naroon, walang at ito'y halimbawa ng Diyos. Patayo po ang lahat. Saan man malaan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa puraniya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak, na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin tinatanggap. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuunan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. May kapal, banalang iyong pangalan. Banalang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kanina po Diyos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal. Iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga kapatid naming yumao dito sa aming parokya. Kaysa ng iyong mga lingkod na sina Divina Gutierrez at Jose Marcelo, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng aming mga pintakasing sina San Jose, San Antonio Abad, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Ikalawa, Beato Carlo Acutis at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagbilang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tatayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, kakibat ang ating mga natatanging kahilingan buong pag-ibig nating awitin. Amang nasa sambahin mapasaming kaharian, sundin ang iyong kalooban sa langit at lupang bayan. Kami ngayon pagkain igawad ka sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, katulad ng na ang kapwa ipag sa tanang tuksong malagim, pati sa masama na rin. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamak at karamdaman, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Pagkat iyon lahat ng
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang magkakapatid sa isang Kristo, magbatian kahit magangat ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsilid po ang lahat. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Si Kristong Panginoon na nagpamalas ng di matatawarang pagmamahal sa atin. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad kayo na tinatawag sa kanyang piging, Panginoon. Hindi mo dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Behold the dead of the Lord, deep in our heart. Living now we remain with Jesus the Christ. Once we were people afraid, lost in the night. Then by your cross we were saved. Then became living life for your kingdom. The dead of the Lord, deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. Something which we have known, something we've thought.
himself became our bread. Broken that we might live, love beyond love, pain for our pain. We hold the dead of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. The presence of God, His is our call, and to become bread and wine. Pangkaluluwang pangkinabang. Panginoong Jesus, ako ininiwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at hinaali ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaan mawalay ako sa iyo. Amen. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa ating alay kapwa. Sabihin po yung pagkuha po ng ating contact tracing form. Salamat po. With Jesus the Christ, living that we remain with Jesus. Ligod pang lahat. Orasyo Imperata. Mahabagin at huwag mahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ialtsa kami ng iyong pamapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at tatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakunang pandemya ng aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakita ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkantin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at tumago sa kabanalan at pagbalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pangitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen o pagaling sa may sakit, San Jose, San Rafael, Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod,
Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad. Ipanalangin mo kami. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingang may pag-asa sa aming sinasampalatayan ng pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po maupo at inaanyayahan po natin ang ating chairperson ng worship upang muli ay ipaalala ang schedule dito sa ating parokya ngayong Santo-Santo o mga mahal na araw. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang mga kaganapan sa pagdiriwang ng mahal na araw 2021. Mamayang alas 5 po ng hapon ay meron po tayo pang ikatlong misa. Bukas po, Lunes Santo, March 29, 2021, ang misa po ay sa ganap na ika-6 ng umaga. Martes Santo, March 30, 2021, ang banal na misa po ay alas 5 ng hapon. Miyerkules Santo, March 31, 2021, ang ating pong misa ay alas 5 rin ng hapon. Huwebes Santo, April 1, 2021, misa po ito ng huling hapunan, na ang misa po ay alas 5:30 ng hapon. Sa Biyernes Santo po, April 2, 2021, ito po ay ang liturya ng salita ng Diyos at pagsamba sa krus at pagkukomunyon. Ang misa po ay gaganapin sa ikatlo ng hapon. Sabado de Gloria, April 3, 2021, ito po ay ang pagbabasbas ng kandilang pamasko at bagong apoy na gaganapin lamang po sa loob ng ating simbahan. Ang misa po ay sa ganap na ikapito ng gabi. Sa Pasko po ng Pagkabuhay, April 4, 2021, unang misa po ay alas 6 ng umaga at ikalawang misa po ay alas 8 ng umaga. Maraming salamat po. So sa Huwebes Santo, matapos ang misa ng huling hapunan, uuwi na yung mga tao. Walang pagbabantay sa Santissimo. Samantala, sa Linggo ng Pagkabuhay, wala din pong salubong, kundi misa lamang sa ganap na ika-6. At sa Biyernes Santo, bilang pagtatama po sa sinabi ng ating chairperson, sa Biyernes Santo ay wala pong misa. No? So yung gagawin natin sa Biyernes Santo ay liturhiya ng pagpaparangal sa krus. Sa English, ang tawag po doon ay pre-sanctified liturgy. Wala pong misa ng Biyernes Santo. No? Wala. Okay. Sa Martes Santo, hinihiling ko po yung inyong panalangin. Samahan niyo po ako sa pagpapasalamat sa Diyos sa handog ng buhay. Ika-6 na pong taon ng aking kaarawan sa Martes Santo. Pero dahil po Martes Santo, Santo-Santo, naghihirap ang ating Panginoong Hesus, kaya minarapat ko po na walang magaganap na ganap, walang ganap. No? Dahil nakakahiya naman po sa Diyos na naghihirap na siya, ginugunita natin at kanyang pagpapakasakit para sa atin, tapos ako nagsasaya. So wala pong mangyayari sa Martes Santo, kundi bagkos ang inihiling ko lang sa inyo ay ang inyong panalangin. Siguro po pupunta ako dito ng Martes Santo ng hapon at makikimisa po ako kay Father Cesar bilang pasasalamat sa Diyos sa handog ng buhay. At dagdag ko po doon sa sinabi ko, si Sister Lala, hindi ko alam kung idudungaw niya yung kanyang San Lazaro. So kung idudungaw niya po, meron din kayong makikita sa bandang hulo. Si Sir Charlon at si Sister Ani Lapos, meron silang idudungaw dito sa likod ng simbahan. Si Sir Lenin Cruz ay idudungaw din niya yung kanyang puon
So pag umikot po kayo dito sa poblasyon, hopefully marami kayong mapagdadasalan, marami kayong makikitang mga puon na nakadungaw. Bagamat inuulit ko, bawal ang posisyon, bawal ang motorcade. So tayo na yung dumalo sa mga puon, mag-alay ng mga panalangin bilang pasasalamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Amen. Si Ate Meding Larete, meron din po siyang puon na nakadungaw na ngayon. Ngayon pa lang nakadungaw na, no, sa Santo Cristo. Alam ko yung kapilya ng Santo Cristo, idudungaw din nila yung kanilang patron, Santiago Minor. No? Okay, so anyway, kayo na po bahalang maghanap, no? Kung talagang mayroon kayong layuning magpasalamat, tumanaw ng utang na loob sa Diyos, ginawa ng sakripisyo para makikita natin itong mga po. So, sa ngalan po ng ating kuro-kuro ang ating pong pagpapalamat sa lahat, pero pagparito sa kutita. So, inialay natin Banal Misa, lalong-lalo na po sa mga nagsiganap sa ating pagdiriwang at sa mga tagapagtaguyod. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Tumayo po kayo, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayirin. At pagpalain na ako sa po ng inyong mamahal sa buhay na nakapangirit na kailan nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Jessar, anong balak mo? Idudungaw mo din sa'yo? Okay, sa Papaya, meron din pong magdudungaw. Si Jessar at saka si Laverne. No, alam ko si Laverne magdudungaw din. Okay. So hanggang sa Papaya po, may makikita kayong mga puwan. Tapos ng ating pagdiriwang, kumayo kayo na taglay ang naisin at layuning makapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa ating dakilang Diyos. Salamat sa Diyos.